Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. This is Roxette Yahya from the Ranao Star DGTV. Ngayon ay nandito tayo sa Puno Piagapo, Lanao del Norte para po makipagpanayam tayo kay Honorable Engineer Ashley Rakiin, the local chief executive of Puno Piagapo. What are your top priorities for Puno Piagapo as president ngayon? Well, top priority ko sa Puno Piagapo is infra. At the same time, maliban dun sa infra is mga LG SF din, mga pangailangan ng mga tao dito sa Puno Piagapo. Pero pinaka-priority talaga yung infra ko talaga sa mga roads at saka sa mga halimbawa rin sa mga multipurpose building. Kailangan ko rin yan. Yes. At saka sa mga livelihood. Okay. Pangalawa po, how do you ensure transparency and accountability in your administration? Actually, yan ang pinaka gusto-gusto ko talaga. Nakikita niyo naman sa lahat ng mga sa page namin na ginagawa ko talaga na lahat na dumadating dito is gusto ko dito talaga sa munisipyo, dito sa gym namin, para makita ng mga tao na transparency talaga ang mga ginagawa ko. Yun talaga pinaka gusto ko mangyari talaga dito. So ano po yung mga challenges na nangyari dito ngayong term mo at paano mo siya na-overcome? Paano ko siya na-solve? Wala, problema naman is nasusolve naman yan. O lahat-lahat ng problema pinag-usapan, kung anong mga dapat gawin. Worst ng pagiging paglingkod ko dito sa Puno Piagapo na medyo nadismaya. Unang-una, nabigyan ako ng expansion ng RHU dyan sa baba. Then, ang problema is, sad to say, na bigla na lang nasunog. So, after nun, medyo ko na parang nawala ng pag-asa. Sabi ko, parang nabad trip ako na sabi ko na unang-una inisip ko na ano bang gagawin ko? Paano ba to? Kailangan pa ba nilang tulong ko sa Puno Piagapo? So, ang nangyari nun, parang may nag-advise na huwag mo nang isipin yan. Maghanap ka ng ibang paraan, maghanap ka ng ibang project, tapos baka marami pa dumating, tapos yun, gawin mo na lang. So, ang ginawa ko ngayon is naghahanap ako ng area, malaking area. Yun din ang advice sa akin ni Governor Khalid Maporo na maghanap ka ulit ng area na lahat ng project na darating sa'yo, doon mo ilagay. So ngayon, this time, naghanap talaga ako ng area na more or less mga 5 hectares. So hopefully, makahanap naman ako. Oo, kasi lahat kung baga mangyayari doon is complex. Lahat ng, alam mo na, gagawin ito ng anong kaya pangailangan dito sa Puno, doon ko lahat ilalagay yun. Hopefully, makahanap na ako doon. Okay, kasi nasa libre ko kailangan mo ng RHU. Oo, yun. Yun ang pinaka-importante. Maliban dyan, since nung hindi pa yun nasunog, may mga plano na ako Ano yung tawag nun na binibigay ni Senator Bongo na parang building ng RHU? Bala ko doon sa taas. Hindi ba yung malasakit? Malasakit ba yun? Hindi. Programa ni Bungo. Oo, yun. Yung building na yun, nag-request na ako sa kanya. Doon ko ilalagay sa taas kasi ang mga tao sa taas, kahirapan silang bumaba dito sa baba. So gusto ko by cluster. May cluster doon sa baba, taas, may cluster dito sa baba. Kasi 26 barangay. So nangyari, 13 sa taas, 13 sa baba. So minsan kasi, marami nangyayari accident na manganak. So, ano nila dito sa baba, tapos yung diretso sa Kaswagan. So doon, minsan hindi pa makabot ng Kaswagan, sa to say, may nangyayari, namatay na lang, o kaya nanganak na lang sa sasakyan. So, napaisip ko na kailangan ko talaga sa taas ng maglagay ng RHU na isa. Extension na RHU. And binigyan din ako ni Governor Khalid ng DTTV. So, ang problema ngayon is, nandyan sila kung makikita mo, ma'am, nandyan sila sa gym, dyan sila nakakapag, clinic. Kasi nga wala pa. Yung nakita mo doon, wala pa kaming
Hindi ako basta-basta makahanap kung paano ko makakasan ako kukuha. Kasi alam niyo naman, mahirap sa gobyerno. Hindi natin pwedeng galawin yung budget siya. Kasi hindi naman nakalagay sa budget ko sa 2026 na masusulog yan tapos i-replace. So, kailangan ko talaga ng tulong ng gobyerno para mabigyan ako ng budget. Okay. Pangatlong question sa peace and order naman tayo. How do you maintain peace and order? And peace and security in Pontevedra po? Pagdating naman sa peace and order, wala namang problema dito sa Puna po. So, wala pa. Since nung umupo ako, wala akong na-encounter na ganyan, na kung may mga raid or something like that. Wala. So far, ang ganda. Peaceful naman dito. Okay. So, ano tayo? Sa development and economy, no? What are the programs na na-improve? Are in place to improve livelihood and reduce poverty in the municipal? Ano yung mga ano? Hindi na ako magsasalita. Nasa sa inyo na yan. Kung ano yung nakikita niyo sa social media, yun na yun. Wala na akong sasabihin pa na iba kasi nakikita naman sa madla kung ano ba yung change, kumbaga improvement dito sa Puna. So, no comment ako dyan, kayo lang humusga, para at least alam nyo. Do you support local farmers and small businesses? Gaya ng ganun? Oo naman, yan ang pinakagusto ko. Lahat ng agency, DOLE, DSWD, marami silang inano sa akin, SLP, tapos marami mga binibigay sa akin ng program. Nagpapasalamat nga ako sa DSWD na Region 10, ang DOLE, ano pa yung mga iba, TESDA, meron din TESDA, tapos ang DA, ang dami rin sa DA, sa DAR, marami, lahat ng agency so far, lahat ng agency nag-ano ng program dito sa Puna. So, I'm happy talaga na bilang paglingkod ko dito sa Puna as a first timer, lahat ng program, kumbaga, open dito sa Puna. Oo, no? Oh, yun ang napansin ko. Sunod-sunod na. Sunod-sunod na. So, hopefully, lahat ng yung iba na makarinig dito o makapanood, sana yung iba dyan na may posto din, na ibang agency, bigyan niyo pa ako ng ibang mga program para dito sa Puna. Kasi malaki ang dapat kong baguhin. Unang-una, maraming infra talaga. Aside from infrastructures, kasi nakita namin yung project mo, meron pa bang upcoming water or electricity na kailangan isolve? Sa electricity naman, okay naman so far. Medyo konti lang nga hindi pa nakailaw. Pero regarding naman sa water system, yan ang inisip ko kasi nasa water level 2 kami. So last week is nag-meeting kami, nag-seminar ako sa Davao, sa Minda. So may possibility this month pupunta sila sa akin dito para i-survey. Kailangan kasi makagawa tayo ng FS at saka program. Ako bilang engineer hindi ko alam pa paano mag-program ng water system. Mahirap, so kailangan pa na mag-FS, so pupunta sila sa akin dito para i-survey kung saan yung source. Kasi pagdating naman sa source, malaki. Marami kaming spring dito at saka mga river. So, suitable naman. Oo, okay naman. So, sa education tayo and youth, what are the initiative? Do you have support education, especially for out-of-school youth, like house? Nung hindi pa ako naging mayor, may nakita ko ALS dito, tapos pupunta sila sa akin nag-solicit. Ang problema ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, natanggal ba, nawala ba yung ALS dito sa Puna Piangaw po. Hindi ko pa alam. Ang gusto ko kasi, sabi mo, ako 100% talaga, support ako talaga sa pagdating sa mga youth na yan. So, sinasabi ko sa kanila, kung may problema kayo, hindi pa sila pumunta sa akin, kasi sinabi ko na, gawa kayo ng organization. Maski para at least kahit yung sa Xerox, mga kailangan nyo ng mga pakunti-kunti, mabigay ko sa inyo para at least at saka magawa ko ng scholarship. O para yung hindi kaya. Parang kailangan nyo dito Oo. Kasi marami siguro mga out of school youth dito.
Marami. Kasi ano eh, Pero so far ngayon, nakikita ko naman na ngayon na nabigo na kasi okay naman yung video na okay ng pakonti-konti yung roots ko. So, ang iba, nainggan yun na mag-aral na lang. Sa iligan at saka dito sa ibang sa baba. Okay. Itong personal insight na to. What inspired you to serve the people of Ponapela po? Paano ka na-inspired? Na-inspire ka ba? Anong Ay, inspiration syempre mo? naman, paano kayo hindi ka naman ma-inspired? So, pag nakikita mo yung mga tao na happy sila, Yes. nakita mo naman nung dumating ka Yes. na Mm. happy sila. So, happy din ako na nakikita ko sila na kahit konti na program na nabibigay sa kanila. So, happy sila. So, dun, happy na ako dun. Okay. Oo. So, okay na tayo sa health, no? So, what message would you like to give to your constituents? Ano yung message mo sa kanila? Ah, Bilang mayor. Ako naman ang mensahe ko sa kanila as long as suportahan nila ako. O, kung ano yung binibigay ko sa kanila, kung ano yung dumadating dito sa Poona, mag-support lang sila sa akin. Yun lang naman, wala akong ibang healing sa kanila. Kasi ako, 100% talaga yung puso ko nandito talaga dito sa Poona, Polano del Norte. Tulad nga yung sinabi sa akin ni Ma'am Anging na sana yung puso mo dito sa Poona, dito sa Lanao del Norte. Pinakita ko sa kanila 100% na yung puso ko nandito talaga sa Lanao del Norte. Pinakita ko talaga sa kanila kung anong dapat na gagawin ko talaga. So, yun talaga, nakaka-inspire din naman. Saka nakikita ko naman talaga sa administration talaga na supported ko naman sila sa akin. Okay.